Happy New Year, everyone! Purihin ang Diyos! Kayong lahat na nakikinig sa amang dako na naroroon, aabutin po kayo ng Panginoon sa oras na ito. Gagawa ang Panginoon ng dakilang bagay sa inyong mga buhay. Kaya huwag ninyong kaliligtaan na i-share ang online service na ito sa inyong mga minamahal at doon sa mga nais ninyong pagpalain. Ang pagpasok ng bagong taong ito ng 2021 ay pagbibigay sa atin ng opportunity to recommit ourselves to the basic discipline of discipleship, na ito ay makakatulong sa mga mananampalataya para isuot ang pagiging Kristiyano or to put on the title being Christian, na ito ay higit na karapat-dapat. Tandaan po natin ito ngayong bagong taon. Pag tama ang pagsisimula, tiyak na may roong tagumpay. Pag tama ang pagsisimula, tiyak na may roong tagumpay. Purihin ang Panginoon. Sa isang halimbawa, ang isang mabuting coach ng isang team na anumang sports, itong coach na ito ay idinadaan ang kanyang mga players sa physical exercise and discipline, na ito'y kailangan para ma-develop ang skills, ma-develop ang kanilang mga stamina, na ito'y kailangan din naman upang sila ay maging winning team. Hallelujah! Hallelujah! So, ganun din po pagdating sa spiritual. Pagdating sa spiritual ay meron ding kailangang disiplina. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng wala nito kung talagang nais natin na mangyari ang gusto ng Diyos. Kaya, sa passage natin ngayong umaga ay sinasabi na may isang disiplina na kailangan upang maranasan ang masaganang buhay na ibibigay ng Panginoong Hesus. Yun po ang sinasabi doon sa John 10:10, yung buhay na kasiyasiya. Ngayon, sino sa atin ang nagmamahal sa ating mga pamilya? Of course, lahat tayo. At tama po yun, lahat tayo. Tulad ng mga tatay, ng mga nanay, na sila ay nagsisipagtrabaho upang matugunan o maibigay ang pangangailangan ng mga anak. Subalit, meron din naman ang mga anak na ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya dahil mahal niya ito. Ang sabi nga ni Michael Fox, pakinggan po natin, ang sabi ni Michael Fox, family is not an important thing. It is everything. Kaya sadyang napakahalaga ng pamilya. Now, mahalaga ba sa atin ang ating pamilya? If we love our family and it is important to us, let us call them to worship. Let us call them to worship. Today, join me in our topic, the call to worship. The call to worship. The call to recognize and response. Buksan natin at basahin natin ang Psalms chapter 95, beginning verse 1 through 7a. Psalms 95, beginning verse 1. Ang sinasabi dyan ay, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation.
Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depth of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands form the dry lands. Verse 6, Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Balikan ko yung verse 6. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Sabi nga sa Tagalog, tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na Siyang sa atin may lalang. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang buhay at banal na salita. To worship. To worship is to give praise, honor, and glory to God. Ito ay paggalang at pagpaparangal sa Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Ang tunay na pagsamba ay kailangan ay dynamic. Ang dynamic, buhay, energetic, masigla. Ito ay transforming experience, maging individual man or congregational worship in spirit and in truth. And also, worship is personal encounter with God. Ito man ay sa pamamagitan ng Kanyang salita, o kaya ito man ay sa pamamagitan sa Kanyang mga banal na awitin, o kaya maging sa pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Sa ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa patuloy nating ini-enjoy na buhay at maging sa gift of eternal life. Ngayon po, sa unang araw ng linggo na ito ng 2021, we have to bring our lives as an offering bilang handog sa harapan ng Diyos to bless it to the end. Para pagpalain, ihandog po natin, dalhin po natin ating mga sarili, maging offering ito at ihandog sa harapan ng Panginoon para ito'y pagpapalain sa kabuuan ng taon. Now, to call to worship is a call to recognize and response to the very number 1, the call to worship is a call to recognize and response, number 1, to the very presence of God. Number 1 is the presence of God. Ito ay tawag ng kamalayan o tawag ng pagkakilala ng presensya ng Diyos. Eka nga, awareness of the presence of God. Awareness of the presence of God. Ang pagsamba ay pagkilala at pagtugon sa presensya ng Diyos. Ito ay pagtanaw ng utang na loob, pagtanaw ng utang na loob, ito ay paghanga at pagmamahal at paggalang sa buhay na Diyos. Ito ay tawag to truly become acquainted with the living God. Tawag para tayo ay tunay na maging malapit sa buhay na Diyos. Hallelujah! So, ang pagsamba or to worship, ito ay call para tayo ay kilalanin at tugunin ang presensya
ng Panginoon. Yun ang number one. At ang pangalawa is, the call to worship is a call to recognize and respond to person of God. Person of God. The God and Father of our Lord Jesus Christ is personal. Personal. Of course, God is a person. Kaya itong pangalawa natin is kinakailangan kilalanin natin, tugunan natin yung persona ng Diyos. Kung kaya, dapat nakilalanin natin siya at tumugon sa Kanya personally. Since God is a person, kinakailangan kilalanin natin siya, tumugon tayo sa Kanya personal din. Inilalarawan ang buhay na Diyos dito sa ating passage ngayon. Okay? Inilarawan ang buhay na Diyos. Ano kaya ang pagkakalarawan dito? Okay, ang una ay the Lord is the rock of our salvation. The Lord is the rock of our salvation. Ang sabi sa verse 1, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. The word rock here sa Hebrew, chor, T-S-U-R, chor, meaning big stone, hard, boulder, and refuge. It refers to someone or something that is extremely strong, reliable, and hard. And God, as person, siya ay matibay, siya ay matatag, at siya ay maaasahan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, and sabi nga niyan, He is the rock of salvation. Another one, the second one is, ang pagkakalarawan dito sa ating Panginoong Diyos sa talata natin ngayon ay, the Lord is great God. The Lord is great God. Sa verse 3, for the Lord is the great God. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Hallelujah. Meaning, ang great dito, meaning large in magnitude. Large, malaki siya. He is great, dakila siya pagdating sa kalakihan. Siya ay dakila, He is great when it comes to extent or sa lawak. And God is great even in intensity. Ika nga sa lakas. He is great, meaning God is great in any sense. Hallelujah, hallelujah. Kinikilala natin na ang Diyos ay dakila sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihan Diyos. He is the rock of our salvation. The Lord is great God. The third, pangatlong pagkakalarawan ay the great King of all gods. The great King of all gods. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Kinikilala natin na ang buhay na Diyos ay dakilang hari ng mga Diyos. He is the King of all, the King of all kings. Siya ang hari ng mga hari ng buong universe. Siya ang dakilang hari, higit pa sa sino mang na dinudiyos. Ibig sabihin,
ang dinudiyos ng sanlibutan ito, ng buong mundong ito, merong yaman, merong kapangyarihan, merong fame, merong politika, merong kalagayan sa buhay, depende at meron sa kanilang karunungan at katalinuhan. But ang sabi dito, the great God is the great King of all gods. Ibig sabihin, mas higit siya sa lahat ng bagay na ito na dinudiyos ng mundo. He is the great King of all gods. So that's the third description. And the fourth one is, ang pagkakalarawan dito sa passage natin tungkol sa ating Diyos ay He is the God who is in control of the heights and of the depth of the earth. We come to verse 4. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. Sa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan, Kanya lahat. Hallelujah! Hallelujah! So, He is the God. He is the great King of all gods. Siya ang Diyos ng lahat ng dinodiyos ng mundo. Alright? And another description tungkol sa ating Diyos ngayon na dapat sinasamba po natin. He is the God who owns both the sea and the dry lands because He is the creator of both. Ang sabi sa verse 5, the sea is His, for He made it, and His hands form the dry lands. Kanya rin ang dagat, pati ang lupa na Kanyang nilalang. Kanya lahat. If God is the owner of everything, ang sabi nga niyan, Kanya ang karagatan. Kanya yung mga kalaliman. Ibig sabihin, yung mga nasa ilalim niyan, lahat nasa kalaliman ng earth. Kanya. At yung taas ng kabundukan ay Kanya rin. Ang sabi po dito sa verse 5, the sea is His, for He made it. Siya ang gumawa ng karagatan, and His hands formed the dry land. Siya rin ang nag-form ng kalupaan. Kanya rin ang dagat, pati ang lupa na Kanyang nilalang. If God owns this, napakayaman ng Diyos. Kaya kung ma-worship natin ang Diyos, dahil siya ay may kakayanan ng lahat, He is able sa lahat ng bagay, kaya niya ring pasaganain, kaya niya rin ibigay ang ating pangangailangan. For our God is the great God who owns both the sea and dry lands. Wow! Hallelujah! Hallelujah! And finally, the final description, sinasabi dito, the great God who is also our Maker. He is the great God who is also our Maker. Now, in verse 6, let's come to verse 6. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Siya ang may lalang sa atin na mga tao. Hallelujah. Ang dakilang Diyos, ang mabuting Diyos is personal, and He is worthy of our awe. He is worthy of our reverence. He is worthy of our respect. He is worthy of our adoration.
Hallelujah. Hallelujah. So, worship is a call to respond, to recognize the person of God. Hallelujah. Yun ang personality, yun ang katangian ng Diyos na dinidescribe dito sa ating passage ngayong umaga. Hallelujah. So, worship is a call to recognize and respond. One, the very presence of God. The second is the person of God. Hallelujah. And the third and the final one. The call of worship is a call to recognize and receive the presence of this personal God. Ang tawag ng pagsamba ito ay tawag para kilalanin po natin at tanggapin ang regalo nitong personal God na ito. Hallelujah. Ito po, nang ang Diyos ay dumating at katagpuin tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dumating siya upang ipahayag at ibigay ang kanyang sarili sa atin. Dumating ang ating Panginoong Hesukristo bilang siya yung present, siya yung regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Dumating siya upang katagpuin po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dumating siya upang ipahayag ang kanyang sarili at ibigay sa atin. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili upang matugunan yung need natin, upang matugunan yung malalim nating pangangailangan ng tunay na pagsamba. Dumating ang Panginoon, ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo bilang siya yung regalo ng Diyos sa atin upang matugunan yung deep need, the deepest need natin for a genuine worship. Hallelujah. Kailangan natin ang tunay at talagang pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At natututunan po ng mga worshipers. If you are a worshiper of God, matututunan mo to. Natututunan ng mga worshipers ang tungkol sa kanilang mga sarili na nang sila ay talagang nagkaroon ng genuine worship, talagang sumamba sa Diyos, ay natuklasan nila na sila pala ay higit pa sa mga ulila ang kanilang kalagayan sa mundong ito. Nung mga worshipers ng Panginoon, natuto sa talagang totoong mag-worship, nakita po, natuklasin nila ang kanilang sarili para palang ulila sila sa mundong ito, ang kanilang kalagayan. Ang isa pang natuklasan ng mga worshiper, ang isa pang natuklasan nila na yun pala'y mahal pala sila ng Diyos. At ang Diyos ay hindi pala laban sa kanila, kundi ang Diyos natuklasan nila, ang Diyos pala ay para sa kanila. Hallelujah! Hallelujah! Ang isa pang natutunan din ng mga worshipers ay tungkol din po sa pagsamba ng iba. Worshippers, nakikita nila ang pagsamba ng iba. Okay, na ang worship pala is not just an experience in which a person spend some time in meditation. Hindi lang pala iyon nakaranas ka sa ang tao na naglaan ng maikling panahon para magbulay. Hindi lang pala ganon ang worship. Because genuine worship, it gives a vision of God. Genuine worship, it gives a vision of self. And a genuine worship, it gives a vision of others. Purihin ang Panginoon. And finally, the true worshipers also learn something about resources of God that are available
for life. If you are a true worshiper and you have a genuine worship to God, matututunan mo na meron pala resources, meron palang yaman ng Diyos na available for life. Available sa atin, available sa mga anak ng Diyos. Doon, you will discover that true worshiper ay natutunan nila ang something about the resources of God that are available. Purihin ang Panginoon. So, why not worship God? If you are a worshiper, you will discover resources of God available sa atin. Kaya able ang Diyos na pagpalain po tayo. Angkinin mo yan. Mag-worship ka sa Panginoon, angkinin mo ang pagpapala ng Diyos sa bagong taon ng 2021. Ang Panginoon kasi ay dumating hindi para mang-api. Ang Panginoon ay dumating sa mundong ito hindi para mang-api. Hindi siya dumating para magpahirap. Hindi dumating ang Panginoon para magpagbigat. Kundi dumating siya para ibahagi ang resources na meron siya. Hallelujah! Hallelujah! Gusto niyo ba yun? Hallelujah! Dumating siya upang pagpalain ka. Hallelujah. Dumating ang Panginoon, the present of God, na dapat nire-recognize po natin at tumutugon tayo doon. Dumating siya upang pagpalain ka. As the Bible says in John 10:10, He came to give us life abundantly. Jesus came, the present of the personal God. He came to give us life abundantly. Purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Now, to conclude this time. Kaya, sa unang linggo ng taon na 2021, let us come to worship the living God. For worship is the recognition of the one who is of supreme worth. The call to worship is to recognize and respond to the very presence of God. Secondly, it is to recognize and to respond to the person of God. And thirdly, it is to recognize and to receive the present of this personal God. Oh, hallelujah. God has revealed Himself and His purpose for us in Jesus Christ. So we can trust the God who loves us so much. For He was willing to give up His Son for us. In Romans 8:32 o Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Kaya ngayon, mga kapatid, bring your family in worship to God in this start of the year 2021 and recognize and respond to the presence of God and to the person of God and receive the present of this personal God para pagpalain tayo all the year through. Kapag tayo, ang sabi ko nga kanina, kapag tama ang pagsisimula, tiyak na merong tagumpay at pagpapala. Hallelujah. Kaya, ngayon, pagpasok lang ng taon, let us bring our family. Bring your family in worship to God. Sa umpisa ng taon ito, kilalanin at tumugon
sa kanyang presensya, sa kanyang pagiging persona ng Diyos, at doon sa regalo ng Diyos na wala ba kundi ang ating Panginoong Kristo, para ang buong taon ay nandun po yung pagpapala ng Diyos sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ngayon, kung nais mo, o kaya kung hindi mo pa tinanggap si Jesus as your Lord and Savior, o kaya sa iyong tahanan, maaari may member ng iyong tahanan na hindi pa tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ipakilala mo si Jesus. Pakilala mo si Jesus. O kaya kung ikaw ngayon ay nakikinig na isang member ng isang tahanan na hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, anyayahan mo siya sa iyong puso. Anyayahan mo siya sa iyong puso upang maranasan mo ang pagbabago at masaganang pagpapala ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kung nais mong tanggapin si Jesus sa buhay mo at maranasan ang masagana niyang pagpapala, anyayahan mo siya sa puso mo. This time, I want you to close your eyes and pray this prayer with me. Hallelujah. 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 Imuko ka kung nais mong tanggapin si Jesus Christ, sumunod ka sa panalangin ito. Jesus, tinatanggap ko po na ako ay nagkasala. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya ngayon ay inaanyayahan kita, Jesus, na pumasok ka sa aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo sa akin. Salamat din po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Amen. Masaya po ang kalangitan. Nagdiriwang ang kalangitan dahil merong isang kaluluwa na nagbalik loob sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw na tumanggap sa Panginoon sa unang pagkakataon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, asahan mo, expect na may mga pagbabago na magaganap sa buhay mo. Hallelujah. Tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang nasa ating may lalan. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa Kanyang pastulan. Mga tupang Kanyang inaalagaan. At ngayon, Kanyang salita'y ating pakinggan. Tayo po ay patuloy na manalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, ay nangungusap ang Panginoon sa iyo. Nais siyang maranasan mo ang Kanyang pagpapala. Kaya lang minsan, nare-recognize natin siya kapag mahigpit na, matindi na, mabigat na ang pangangailangan. Karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Unahin natin ang Diyos ngayong unang bahagi ng taong 2021. Kilalanin ang Kanyang katangian at kapangyarihan sa oras na ito. Oh, hallelujah! Dakila ka, O Diyos! Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw na may-ari ng lahat.
Purihin ka, Lord Jesus. Purihin ka, purihin ka. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. At sa oras na ito, ay gumagawa siya sa iyong buhay. May pinalalaya ang Panginoon. Pinalalaya sa utang ngayong 2021. May pinalalaya sa kahirapan. May pinalalaya sa bisyo. May pinalalaya sa galit. May pinagagaling ang Diyos na puso. Magpatawad ka, kapatid. Magpatawad ka, kapatid, at makakalaya ka. May pinagagaling ang Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang kalayaan mula sa Diyos. Tanggapin mo ang kagalakan. Tanggapin mo ang kapayapaan. Tanggapin mo ang kasaganaan at tagumpay ngayong taon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Today, we declare blessings. We declare healing. We declare prosperity and salvation. We declare love and unity in the family. We declare breakthrough in finances and breakthrough in our ministry. Breakthrough in discipleship in new normal. We praise you and thank you, Lord. And this is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unang linggo po ng buwan at unang linggo din ng bagong taon 2021. Muli nating alalahanin ang pagpapadama ng pag-iibig ng Diyos sa atin bilang sangkatauhan. Kaya sa oras na ito, manatili po tayo sa adiwa ng pagsamba habang inihahanda natin ang mga elements para sa Holy Communion. Okay? Hallelujah. Handa niyo po ang mga elements. Kunin niyo na po. Hallelujah. O purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang mga Kristiyano po ay nakikibahagi po sa Holy Communions. Ito po ay pag-aalaala ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na yun ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo ay nabuhos doon sa krus. Ito'y hindi lamang pag-alaala sa paghihirap or suffering ni Jesus, kundi ito po ay pagpapakita din kung gaano kahalaga ang pagmamahal ni Jesus na ibinigay sa atin. Hindi lang ito pag-alaala ng sakripisyo, kundi pagpapakita rin ito kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Jesus sa ating lahat. Hallelujah. Sa ating pagkikibahagi o pagpartake sa Holy Communion, ang kailangan lang ay tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior. Ibig sabihin, ikaw born again. Tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Sapagkat Jesus sacrificed His life for us so that we could have eternal life. Kaya sa pagpartake natin sa Holy Communion, we proclaim the eternal life in heaven na inihanda ni Jesus for us to enjoy after. At ito po ay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah. Meron tayong dalawang elements ng Holy Communion. Hallelujah.
Ang tinapay na nagsisimbolo sa katawan ni Jesus, katawan na inihandog, ito ay nagbata ng maraming hirap, binugbog, hinagupit, at ito ay nagtamo ng maraming latay, nasugatan, at ipinako sa krus, at namatay. Upang tayo sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap ng kanyang katawan ay magkaroon ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Ang kaupa naman ay nagsisimbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y banal dahil walang bahid ng kasalanan. Subalit ito ay tumikis doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay malinis at matubos sa kasalanan. Ang nais ng Panginoon sa ating pakikibahagi sa Holy Communion na ito ay dapat malinis ang ating puso, maayos ang ating kalooban. Kaya sa sandaling ito, ating siyasatin ang ating mga sarili. Suriin natin ang ating mga kalooban bago tayo tumanggap ng mga elements na ito ng Holy Communion. Hallelujah! 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 Search our hearts. Search your heart. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hawakan niyo po ang tinapay at ang kopa. Hallelujah! Hallelujah! At tayo manalangin. O Diyos, maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, dahil may bagong taon muli, Panginoon, na pagpapala mo. Sa unang linggo po ay naalala po namin ang iyong ginawa para kami, Panginoon, ay padamahin ang pagmamahal, iligtas, linisin, Panginoon, at bigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa oras na ito. Salamat sa kalayaan na kami po, Panginoon, ay alalahanin po namin ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa oras mong ito, Panginoon, hallelujah, pagpalain mo po ang sandaling ito na ang aming mga kapuso ay maging maayos. Masuri po namin ang aming mga kalooban, hallelujah, maging malinis po ang aming kalooban, Panginoon, at pagindapatin mo kami, Panginoon, sa pagtanggap ng mga elements na ito. Maraming salamat po sa benefits nito po, Panginoon, hallelujah. Salamat sa kagalingan dahil sa iyong mga latay na tinanggap. Salamat din po sa paglinis mo at sa pagligtas mo sa amin sa kamatayan, Panginoon, dahil sa ito yung sa pamamagitan ng pagbubo ng iyong dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, hallelujah. Muli po naming naalala at pinasasalamatan ang iyong pagpapadama ng kadakilaan ng iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Itaas po natin ang mga elements. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Habang magkakasalo si Jesus at ang kanyang mga alagad, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Gayon din naman dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay at angkinin po natin ang ating kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Sabay-sabay din nating tanggapin ang kopa
At magpasalamat po tayo sa ating Diyos na nagmahal sa atin ng lubos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa dakila mong pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming kagalingan. Salamat din po sa aming naligtasan. Ang kaluwalhatian po ang pagpaparangal ay sa iyo lamang. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Maraming salamat. Sa iyong kapurihan. Hallelujah.